Dito guys, iba na talaga ang aking nararamdaman. Feeling ko kasi kahit saan ako magpunta, alam na alam ng kalaban. Tignan nyo guys, ang lakas ng loob nila na pasukin ako. Tapos itong si Angela napasanib na lang sa sobrang kabado. Ang balak kasi nila dito guys, pasukin ako sa tore. Maya-maya nga, itong si MC Ralda ay hindi na nakapagtimpe. Kaya pala, andito si Kupra. Pero sa sitwasyong yun, ako'y nakalawa. Naka-windshield yung Nathan, kaya ako'y umatras na muna. Pero agad din akong bumalik at tinamaan ng isa. Parang hindi yata nila lubos inakala na yun ay aking magagawa. Tumipi na nga lang ako dito at pinakies ko sa mga kakampi ko. O diba, ang bait ko no. Tinandaan ko yung mga lumusob na yun sa akin guys. Kaya ngayon, uumpisahan ko na silang isa-isahin. Una ko nga nakita dito ay si MC Ralda. Kaya sabi ko guys kay Nana, tara wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Hindi man lang ako nagdalawang isip para pitasin siya. Ganun siguro guys no, kapag gigil ka sa isang manararalo. Sinunod ko naman guys ay yung katapat kong si Nathan. Nagpakita ba naman siya sa mapa, kaya yari siya pag ito'y tumama. Dahil siya nga ay tinamaan, wala nang tsansa para sa kaligtasan. Tapos yung tank nila nagset pa sa kalawan. Dahil doon hindi ko na siya pinagalaw. Sa pagtakas ay wala na siyang naging tanglaw. Nagsunuran pa nga dito yung iba niyang mga kakampi pero hindi ako mahuli-huli ng mga ito. Bagkus pinagdikit-dikit ko. Naramdaman na yata nila kung gaano ako kasakit, kaya ang pagtakas ay kanilang pinipilit. Sa totoo nga lang guys, para akong hari dito kasi lahat ng farm ay aking pagmamay-ari. Tignan nyo naman kasi, ultimo yung red block nila ay sa akin na napupunta. Siguro nga sinasadya na nila tong ibigay sa akin. Baka kasi maubos ko lang sila sa oras na ito'y kanilang kunin. Matapos nun guys, gusto ko lang naman sana mag-krill dito sa botline. Kaso nga lang, si Nathan yung napagkamalan kong minions. Nag-windshield pa nga siya guys, kaso wala pa rin talaga. Burado siya sa mapa. Sa puntong ito, tila ba halimaw na ang tingin nila sa akin. Hindi na kasi nila ako nagagawang kulitin. Pati kanilang mga tore ay inuubos ko na rin. Tignan nyo naman kasi guys, wala pa akong deaths kahit na isa. Paano ba naman, papalapit pa lang ako sa kanila, ang kanilang mga buntot ay tumitiklop na. Ang totoo nga niyan guys parang ang nalambot nila para sa akin. Kasi ultimo yung Kupra, sa ilang hit ko lang agad itong nawawala. Tapos ito pa ang nakakatawa guys, akala siguro ni MC Ralda hindi ko siya papasukin. Franzel only pa talaga yung IGN niya. Pues ngayon palitan mo ng Jake lang, sapat na. Medyo naging alanganin ako sa puntong ito guys. Naipit kasi ako sa bandang gilid nila. Tapos nakabenggans pa tong si Alpha. Pero panoorin nyo kung paano ko siya na micro. Hindi man lang siya nakalapit sa bida. Tapos tinipihan ko pa. Pwede ko naman na sanang i-tower lock to guys. Kaso nga lang na-enjoy ko pa yung ralo. Kaya akin munang pinagralo-raluan. Bumak muna ako nang hindi nila nalalaman. At ayun na nga guys, nang makakuha ko ng tempo, sabi ko ito na yata ang tamang oras para tapusin ang laban na to. Medyo weirdo lang tignan guys kasi halos ako lang yung umiscore sa aming team. Nung early pa lang kasi grabe na ako maghasik ng lagim. Si Kupra na lang pala at Alpha ang nalalabing buhay dito. Pinahatak ko kay Minzidar yung isa pero pinindot ko rin agad yung windshield ko kasi alam kong papasok si Alpha. O diba napaka-advance ko mag-isip. Malayo pa lang akin nang nasilip. Kung inyo makikita yung Kupra sa pagtalon ay nagbabadya. Imbis na i-tower lock ko na lang sana, siya ang napagdiskitahan ng aking mata. Ano ba yan? Pa-end na nga ng KKS pa rin itong sinana. Sabi ko sa inyo guys ganyan ako ka-playsafe magralo. Hindi man lang nila ako napitas hanggang dulo. Never na nga ako nagpatulong sa aking mga kakampi. Nakuha pa rin namin ang victory.